the different things to do to learn from the Bible. Okay, recap natin. Next slide. Next pa po. Okay, fact number 1. Ano po ang una conclusion natin sa fact number 1? Diba? 2 Timothy 3:16, sabi doon, all scripture is breathed out or given inspiration by God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Okay? All scripture is produced by God. Okay? Next slide. Okay. Sa ano naman po tayo? 2 Peter chapter 1 verse 21. For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Pinag-aralan natin dyan that God used holy men as His instruments so that His scripture would flow through. And the conclusion is, God uses holy men to blank and to blank the scriptures. Speak and write the scriptures. Next, what was the role of the Holy Spirit in the writing of the Bible? Sa 2 Peter 1:21 pa rin po tayo. Of the scripture. Very good. Paano po yung mga absent? Di nakaka-recite. Next. Last natin. How did the believers accept what they heard from Paul and others for what it is not and what it really is? According to 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. Wala yun? Hindi nalagay. Okay? Ang conclusion po natin, the believers accepted the message that they have heard from Paul and others as the word of God, not the word of men or not the word of them. Now, natutunan na natin that the Bible, the divine source of the Bible is God. It is breathed out by God. And God used holy men to write the scriptures. And in writing the scriptures, those holy men were led and carried by the Holy Spirit. Thus, the scripture is finished. Okay? Nagawa na yung scripture. Ngayon naman po, pag-aaralan naman natin ang desirable benefits from the Bible. When we say desirable benefits, ano po kaya ang ibig sabihin nito? Isa-isahin natin. Ano po ang word, anong meaning ng desirable? Anyone? Asan po yung microphone natin? Desirable. Something that is likable. Likeable. Ano pa po? Sa Tagalog, ano ang desirable? Kanaisan ba? Yun. Kanais-nais. Asam. Inaasam. Inaasam. Okay? Ano pa po? Gusto. Minimithi. Kagusto. Okay? Ano naman po yung ibig sabihin ng benefits? Hinabang. Pakinabang. Kapakinabangan. Pag pinagsama, ang mga kanais-nais Nakapakinakabangan. na Kapakinabangan. kapakinabangan mula sa Biblia. Biblia. Okay? Ayan po ang pag-aaralan natin today. Next slide, please. Okay. So, ayan pa rin po ang learning objective natin to understand and appreciate the reasons why we should study the Bible. Tapos na po natin yung una, in divine source. Now, dito naman po tayo sa desirable benefits. Next slide. Okay, pakipicturan po. Ayan ang ating mga memory verses and ating scriptures for today.
2 Timothy 3:15, Acts 20:32, 1 Peter 2:2, Psalm 119, 105, Ephesians 6:17, and 2 Timothy 3:16. Okay. Madaming memory verse. Kaya next Sunday, ilan na memory verse? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 na yung memory verse next Sunday. 3 last week, 6 ngayon. Okay? So, can we start? Please open your Bibles in 2 Timothy 3:15. Pakibasa po kung sino pong unang maka-open. Asan po yung mga microphone? 2 Timothy 3:15. While evildoers and impostors will go from bad to worse, deceiving and being deceived. Okay. Ay, mali. 15 pala, sorry. Malabo mata ko. Sorry naman. Oh. And how from infancy you have known the holy scriptures which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Nung 3 naging 5. Okay. Thank you po. So, what is God's word able to do according to 2 Timothy 3:15? Paki-flash po ng verse natin. Yan. And that from a child thou hast known the holy scriptures which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Ano daw po? What is the word of God able to do? According John. The word of God is able to make us what? Wise Wise. Wise for what? unto salvation. Wise unto salvation. So, ang sinasabi po dyan na make you wise for salvation or unto salvation, that is the goal of God. Okay? That is the goal of the scripture. That is the goal why God's inspiration of the scripture is written. Hindi lang po siya to satisfy yung mga philosophers, yung mga scientists, para lang hindi lang ito ginawa to satisfy yung intellectual curiosity ng mga tao about who God is, but this scripture or our scripture is breathed out by God to help us and to lead us to establish a relationship with God. Okay? So, hindi lang siya para alam lang natin na, ay, ito si God, ito siya, ito siya, ito siya. But, tinuturo din sa atin dito that with the sacred writings, it enabled us to establish a relationship with God. Okay? And, sinabi dyan, to make you wise for salvation. So, ibig sabihin, all scripture, lahat ng nakasulat sa scripture will lead us to knowing what salvation is. Okay? So, ano po ang mako-conclude natin with that? Knowing that the Bible or the sacred writings is able to make us wise and it leads us to salvation through Jesus Christ. Ano po kaya ang conclusion natin dyan? How he can live. Okay? So, sa unang tanong natin, what is God?
And he can be saved through, kanino po? Through Christ Jesus. Okay? Through faith in Christ Jesus. Sabi po sa 2 Timothy 3:15. Okay. Now, please open your Bibles to Acts 20, verse 32. Acts 20:32. Acts 20:32. Now I commit you to God and to the word of his grace, which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. Okay. So, ang sabi po dyan, ito po ay, sino po kaya ang nagsulat ng Acts? Sino po? Sinong holy men ang nagsulat ng Acts? Dr. Luke? Sino pa? Sino? Si Paul. Okay? Sa Acts chapter 20, that is written by Paul, ano po kaya ang nangyayari kay Paul? Bakit sinabi niya, I now commend you to God? Kumbaga, hinahabilin niya na lahat ng believers kay God. Kumbaga, pinapaubayan niya na kay God lahat ng believers, their growth. Okay? Bakit kaya? Ano nang mangyayari kay Paul during that time? He will be what? Aalis. Aalis dahil siya ay pupunta sa ibang lugar. Ano pa? Bakit siya pupunta sa ibang lugar? Siya ay Kukulong. makukulong. He will be imprisoned and he left these writings to encourage the believers na kahit wala siya physically sa simbahan, hindi naman dahil lang sa kanya kung bakit sila nabibuild up in faith. But it is only because of the grace of God which is able to what? To build you up and to give you the inheritance among those who are sanctified. Ano po ba ibig sabihin kapag sanctified na ang isang tao? Justified po yon, yung pinawalang sala. Ano naman ang sanctified? Nilinis, ano pa? Hiniwalay. Okay. Ibig sabihin, this letter or these writings is for the believers. Okay? Now that we know na tayo ay, the scripture made us wise, so that we can understand how we can be saved. Dito naman po, tinuturuan tayo na the believers, hindi lang po dapat tayo umaasa sa mga church workers, church leaders, for building us up or for equipping us, na umaasa tayo sa mga tinuturo sa atin, ganyan. But, Paul, sinabi ni Paul dito, it is through God's grace. And, ano po? Anong ginagawa ng grace ng Panginoon? It helps us to be built up or ma-equip tayo. Ang sinabi pa dito, the importance of relying to God's grace so that the Word of God can sustain and build us up in our what? Saan tayo i-build? Saan po tayo i-build kaya? Now that we are sanctified, ano na po ang meron tayo? Faith. Very good. Now, help us to build us up in our faith. Okay? So, ano po kaya ang ibang word for build up? So, what is the Word of God able to do for believers according to Acts 20:32? The Bible helps a believer to blank in his
Grow. Very good. Ang bilis niyo po ngayon Parang nag-review kayo The Bible helps a believer to grow in his spiritual life. Okay? Yan. Okay? So, based on your experiences, how does the Bible help you to grow in your spiritual life? In any context, whether it be in finances, in faith, in general, in following the Word, in studying the Bible, in preaching the Word. Anyone po? How does the Bible help you to grow in your spiritual life? Paano po nakatulong ang Bible? Or hindi pa po kayo natutulungan? Changed life. Okay? Nagbago na. Dati si Mami D, hindi nagsisimba. Ngayon nagsisimba na. Oh. Sino pa? Yung Bible helps us kung paano natin i-handle yung mga trials and temptation. Ano po bang sinabi sa Bible about trials and temptations? Paano natin siya nalalagpasan? Count it all joy when you fall to diverse temptations. Ano po bang sinabi ng Panginoon? Dun sa kapag meron kang trials, He will make a way para malampasan mo. At hindi ka niya bibigyan ng problema or ng temptation na hindi mo kaya. Okay? Ano pa po? Kapag ikaw ay minsan nalilito na, yun bang nasa James rin yun na if any one of you lacks wisdom, let him ask of the Lord. Okay. Very good po. Ibig sabihin, pag meron na tayong, nalilito na tayo, naguguluhan, kanino tayo hingi ng wisdom? Sa Panginoon. Ano pa po? What about your finances? In handling your finances, ano ang tinuturo ng Bible? To help you grow in your spiritual life, in your spiritual giving. Ano po? That you make yourselves as a living sacrifice. Holy and acceptable. And acceptable. What about the physical finances? Ano po ang now-offer natin sa Panginoon when it comes to tithes and our offerings? Nag-grow na po ba tayo doon? Or we are still studying? We are still Struggling. studying or struggling? Struggling. Struggling pa. Okay? So, paano natin siya ma-overcome yung struggles na yon? So, we need the Bible to help us grow in every aspect of our spiritual life. Hindi lang siya more on faith, but also how we can turn that faith into action. Okay? Hindi lang tayo faith ng faith ng faith ng faith. Kaya nga 'di ba sabi, we should also walk. Amen. Faith without works is dead. So, hindi lang pwede nating sabihin na faith, may faith ako, faith, faith, faith. Pero hindi naman natin ginagawa ng action. Next. Mabilis po ba? Sakto lang. Sakto lang. Ano yung nasa baba? Wala yan. Mga online viewers yan. Hindi yung namin mabasa. Yung tanong, natatakpan. Okay. In the following verses, what words are used to describe the Bible and what can it do? Umpisahan po natin sa 1 Peter chapter 2 verse 2. Pakibasa po. Like newborn infant, longing for the pure spiritual milk that by it you may be grow up into salvation. Okay, lagi na po natin yan naririnig, yung verse na yan. Laging napag-aaralan.
Based on your analysis, ano po ang sinasabi ng verse na yan? Kaya inumpara tayo dyan sa yung bagong ano ba yung Bagong panganak. panganak na baby. Kasi 'di ba yung mga baby nga, kahit hindi mo naman yan turuan magdede, talagang hinahanap nila yung dede, yung ng nanay. Parang ganun din sa atin, sinasabi ng Panginoon na i-desire natin yung salita ng Diyos. Kasi yun yung makakatulong sa atin, kagaya sa baby, para lumaki siya, lumusog siya. Parang ganun din sa atin, spiritual milk na magtutulong sa atin at gagabay sa atin habang lumalakad tayo sa sa buhay natin. Okay, thank you po. So, gaya ng gatas, ano po ang natutulong ng gatas sa ating physical body? Growth, nutrients, strength, nourishment, and it also nurtures our body. So, napapalakas niya tayo. Yan, nagiging handa tayo sa pagsabak sa buhay natin. And, so dito sa Bible, ginamit yung milk as, the milk is used figuratively, okay, to give definitions for the sign of abundance. Okay, abundance or nourishment or for the nurturing of your spiritual life. And hindi naman sinabi dito, di ba sabi lang dito like newborn infants. Ibig sabihin, kapag bago kang believer, you need the milk, pure milk. Okay? Pero hindi naman sinabi dito na, kunyari, 5 years Christian ka na, milk pa din. Milk ka pa din ng milk. Tapos, pagdating mo ng 10 years, considered ka na adolescent, milk ka pa din. Milk. Puro calcium ka na lang. Tapos, pagdating mo ng 15 years old, milk ka pa din. Hanggang sa tumanda ka na sa pagiging Kristiyano, milk pa din ang alam mo sa salita ng Diyos. milk. Ano naman po kaya yung downside nun, na kung puro milk ka lang ng milk habang tumatanda ka bilang Kristiyano? Eh di madali ka matisod. Lulungad ka. Lulungad ka. Kasi, sobrang babaw lang ng alam mo sa salita ng Panginoon. Puro liquid lang, wala kang inunguya. So, yung tiyan mo, puro gatas. Malaki na. Kaya, lulungad-lungad ka na. Okay? So, dapat, hindi lang tayo mag-focus sa pagtingin sa Bible as milk, but also, dapat habang tumatanda tayo, palalim din ng palalim, or palaki din ng palaki yung kinakain natin. Palaki din ng palaki on how we can study the Bible. Kung dati, new believer ka, ang pagkakaintindi mo sa sa count it all joy when you fall into diverse trials. Ang naiintindihan mo lang doon, magiging masaya ka lang kapag ka may mga trials. Ngayong tumatanda ka na, mas naiintindihan mo na ng malalim na okay lang na magkaroon ng trials. Kasi kapag may trials, meron niyang joy. May blessing yan. Hindi lang masaya, kundi meron siyang inner joy, may inner peace, may reward. Okay? So, hindi lang tayo dapat gatas. Kakain din tayo. Dapat nag-i-improve din kung anong level ka na. Okay? So, kung toddler ka na, dapat nagpo-puree ka na. Yung medyo may solid na. Pag adolescent ka na, kumakain ka na ng kanin, buo na yung kinakain mo. Yung medyo mahirap na nguyain, yung mahirap na lunukin, mahirap na i-apply sa buhay. Okay? Yung mga pagkain na minsan ayaw mo i-take. Okay? So, just like the Word of God, meron mga pangaral sa Bible or may mga salita ang Diyos na ang hirap sa atin lunukin, ang hirap sa ating tanggapin. But as we grow old in our faith,
Di lang tayo dapat in age nag-grow. Dapat in faith din sa mga nalalaman natin sa Bible. Okay, so the conclusion would be for 1 Peter 2:2 ay the Bible blank the soul of a believer for spiritual growth. Ano kaya? Ano bang ginagawa sa milk? Food. Ano pa pong ibang word sa food? Parang food din. May papalitan lang kayong letters. Feed. Feed. Very good. The Bible feed the blank. Asa na po yung sagot natin? The Bible feeds the soul of a believer for spiritual growth. Okay? So, yung una, naintindihan natin, the first desirable benefit from the Bible ay naintindihan natin na yung Bible, it leads us to understand how we can be saved. Pangalawa, it serves us and it helps the believers to grow in spiritual life. And ngayon naman po, tinuro sa atin that the Bible feeds our soul for our spiritual growth. So hindi lang, so sa una, tinutulungan tayo to grow in spiritual life. Dito naman, tinuturuan tayo on how we can grow in our spiritual life. Okay, so next verse naman tayo. Paano pa rin? What words are used to describe the Bible and what can it do? Open po natin sa Psalm chapter 119, verse 105. Basa po. Your The lamp verse? is a lamp unto my feet and a light unto my path. Okay, based on your understanding, what words are used to describe the Bible? A lamp and a light. And what can it do bilang lamp and light? Lamp, anong ginagawa ng lamp? Give lights, give direction. Ang meron sa lamp ay light. Ano naman ginagawa ng light? Okay, ginaguide niya tayo. Okay, so the lamp and light helps us to navigate. Okay, navigate kung paano natin tatahakin this world of darkness. Okay? Kaya ginamit po dyan yung word na lamp and light kasi dinidescribe ang mundo bilang world of darkness. So, with the word of God, paano kung yung lampara mo, ang alam mo lang ay Philippians 4:4. Yun lang yung laman ng lampara mo. Makakalagpas ka ba sa world of darkness? Isa lang yung alam mo na promise. Isa lang yung alam mo sa Bible. Tapos sunod na alam mo lang Jesus wept. Talon-talon daw para Paano ka makakalagpas sa world of darkness? Yung ilaw mo, Jesus wept. 3 seconds lang yun. Paano na yung iba? Ay, sunod-sunod mo. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to my Father except through me. Okay. So, sa lamp natin, yung Word of God, yung lamp natin. So, ibig sabihin, ang gas para gumana ang lamp natin ay the Word of God. So, ibig sabihin, the more na madami kang alam sa Biblia, madami kang napag-aaralan, madami kang naiintindihan, mas nagiging madali sa iyo at mas nagliliwanag yung lamp mo so that it can help you navigate through your life's journey dito sa mundo. Okay? So, paano? Kung yung lamp mo, tapos nasa ka na, trial ka, hala, hindi ko na alam, nagpupundi-pundi na yung lamp mo, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Okay? So, dapat, ini-encourage tayo dito na dapat panatilihin natin yung light ng ating lamp. Okay? Hindi lang dapat umasa tayo dun sa sa stored knowledge. Dapat patuloy tayong nag-aaral ng nag-aaral ng nag-aaral
para madami tayong alam na promises, marami tayong alam na ideas from the Bible, lessons from the Bible that can help us navigate through our life. Okay? So, hindi lang siya light para matulungan tayo to navigate, but also light para hindi tayo madapa. Okay? Para hindi tayo matumba, hindi tayo mag-stumble. So, kunyari, ito na yung trials. Yan, nandyan na siya. Tapos, yung lamp mo, wala na. Eh di, madadapa ka na dun. So, paano kung yung lamp mo pa din, pagkadapa mo, wala ka na ulit alam on how you can go back up. Okay? So, napakahalaga na maintindihan natin that yung very importance of the Word of God. Na hindi lang siya for our stored knowledge, marami lang tayong memory verse. Pero shallow yung pagkakaintindi natin dun sa verses. Kabisado lang natin siya, pero hindi natin maintindihan kung ano ba yung sinasabi ng verses na yun. Okay? So, dapat maintindihan natin na bilang the Word is the lamp unto our feet and a light unto our path, dapat maintindihan natin na hindi lang dapat shallow yung pagkakaintindi natin sa Biblia. Kasi this will serve as our guide sa world of darkness. Okay? So, being obedient to His Word, makakatulong to sa ating path, sa ating Christian life. Okay? And it also equips us. Kasi di ba pag madilim, kailangan natin ng ilaw, ng flashlight. So, itong lamp na to, itong light na to, ito yung dala-dala natin to navigate through this dark world. Okay? And, kung meron tayong lampara, ano naman gagawin natin dun sa lampara? Dun sa lamp and light. Yung lagyan lagi ng, ano ba yun, ng gas o sabing i-fuel. Kung sa flashlight pa is, laging i-charge ang battery para hindi mamamatay, lalo na sa sa darkest area na ng life talaga. Okay, very good. Kaya nga di ba may kanta, give me oil in my lamp, keep it burning. Give me oil in my lamp, I pray. Oh, di ba? Hindi naman sinabi na give me lamp in my life. Di ba binigyan tayo ng oil? So, kailangan talaga ng fuel ng lamp mo. Hindi lang siya lamp itself. Hindi siya solar. Okay? Na nagcha-charge siya sa sarili niya. So, kailangan natin yung Word of God. Sino ba nagbibigay sa atin nun? Yung Panginoon. Kaya, di ba? Give me oil in my lamp. And paano nakikipag-usap ang Panginoon sa atin? Through His Word. Okay? Through His Bible. Now that we know that the Bible is a lamp unto our feet and a light unto our path, ano naman po ang ating conclusion? The Bible, blank and blank, a believer in the right path. The Bible directed, and I don't know what's the next. I believe The Bible, anong ibang words help us navigate? directed. Guide. Ano pa po? Direct. Ano naman ginagawa ng light? Enlighten. Very good. The Bible enlightens and guides a believer in the right path. Okay? So, ayan pa yung conclusion natin. Pero nasa number 2 pa din po tayo. Ay, number 3 pa din tayo. Okay? Kasi sabi dito, the following verses. Meron pa tayong isa. Tatlo yung pag-aaralan natin under that. Okay? Next tayo. Sa Ephesians chapter 6, verse 17. Pakibasa. Ano po yan? Armor of God. Ephesians 6:17. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Amen.
So, sa pagkakaintindi po natin, lagi na nating napag-aaralan ang armor of God. Ano po ang role ng Word of God sa armor of God? It is the sword of the Spirit. Kapag meron po tayong sword, ano ang meron? Bakit kailangan natin ng sword? Kalaban. Meron tayong kalaban, meron tayong spiritual warfare. Okay? So, paano kung yung espada mo, mapurol na? Baka ikaw pa yung masaksak ng espada mo. So, dapat, paano natin siya masya-sharpen? By studying the Word of God. So, paano yung kalaban mo tungkol sa ano? Ang struggle mo ay sa faith mo. Paano ba ako lalakad sa ganito, ganyan? Sa church, ay, sa school namin, ganito, ganyan, ganyan. Tapos alam mo lang na verse, rejoice in the Lord always. Pagkahiwa mo, hindi siya naapektuhan. Kasi mali yung in-apply mo na verse, in-apply mo na natutunan mo sa Bible. So dapat, in every warfare or sa bawat pakikipaglaban natin, dapat alam natin kung paano natin sila kakalabanin. Okay? So, very important na aralin talaga natin yung Biblia. Kasi ayun yung magtuturo sa atin. Or doon natin matututunan how we can combat those na kalaban natin. Kung paano natin sila malalabanan. Kunyari, kalaban mo ay trials. So, ang ipang sasaksak mo na word ay, hindi ako papabayaan ng Panginoon. Hindi niya ako bibigyan ng problema na, hindi niya ako bibigyan ng way out. Okay? And paano pag nararamdaman mo na iniwanan ka na ng lahat? Ang verse mo ay, I will never leave you nor forsake you. Okay? So, in every warfare, in every battle, meron tayong sandata, meron tayong Word of God. Kumbaga, madami tayong espada na ipanglalaban doon. Na, 'di ba, iba-iba nga yung kutsilyo, panghiwa ng gulay, panghiwa ng baboy, iba din yung pangbalat ng prutas. Kaya, parang ganun din siya, iba-iba din. So dapat, in every battle, prepared tayo kung anong sword yung gagamitin natin. But the sword must be from the Word of God. It should be made from the Word of God. So, dito sa pangatlo natin, ang ating conclusion ay, the Bible serves as the believer's blank against Satan. Weapon. Very good. Nahulaan na agad. The Bible serves as the believer's spiritual weapon against Satan. So, ibig sabihin, magagamit natin ang salita ng Diyos against the works of Satan. Kapag ginugulan na niya yung utak mo, meron kang still na, kumbaga meron kang alam, meron kang natutunan, meron kang in-apply sa buhay mo na hindi yan ganyan, Satan, hindi ganyan, ganito yan, ganito, ito yung natutunan ko, ito yan. Okay? So, the first one, dito sa following verses, the words to describe the Bible, ang una ay, it is milk, okay, that feeds the soul. Sunod, anong sinabi as lamp and light? Ano naman siya? It enlightens and guides the believers. And lastly, it is the sword as the believer's spiritual weapon. Okay? So, dito na po tayo sa last point ng desirable benefits. So, the first desirable benefit ay the Bible makes us wise and understand how we can be saved. Second, it helps us to grow in our spiritual life. And yung pangatlo, it serves as it feeds the soul
and it also enlightens and guides the believer, and we can use the Bible as our spiritual weapon. So lastly, babalik lang tayo doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ano nga po ulit yon? All scripture is given inspiration of God and is profitable for teaching, reproof, correction, in righteousness. Okay. So, ang tanong naman sa atin dyan, may tanong ba? The scripture is profitable when used in what 4 ways according to 2 Timothy 3:16? Anong 4 ways siya magiging profitable? Andyan lang din sa verse. For teaching, for doctrine, for reproof, for correction and instruction or training in righteousness. So, bakit ba siya naging profitable? Ano yung ibig sabihin ng word na profitable? Kapaki-pakinabang. Okay? Or akma siya doon. Very, para din siyang beneficial. Okay? So, unahin natin, teaching. So, sa teaching, sa Bible, di ba madami nagsasabi, ano ba yung Bible nyo? Ganyan, ganyan, ganyan. Ang Bible nandyan, may math, may science, meron din dyan how we can build a relationship within our family, paano yung asawang babae sa asawang lalaki, paano yung mga bata sa magulang, paano yung isa't isa sa mga ibang tao, di ba? Love your neighbors as their own self. Kapag asawa naman, wives, submit to your husband. Okay? Meron din dyan tinuturuan tayo about health. Paano? Your body is the temple. Paano natin siya pangangalagaan? Nandiyan din yan sa Bible of how you can take care of your health. Finances. Kaya nga meron tayo dyang offerings. Meron tayong tithes. Tinuro din dyan yung 10%. That is very specific yung Panginoon dyan. The tenth. Okay? Next, the purpose of life. Nandyan din yan. Pag binasa natin sa Proverbs, tsaka sa iba pang books of the Bible. Kung meron din tayong mga hindi maintindihan, the Bible serves as our dictionary. Okay? In navigating through life. And how a man and a woman should act. Okay? Meron dyan, keep yourselves holy, pure. Okay? Yan sinasabi dyan ng Bible about how it is profitable for teaching. So, hindi iba yung Bible sa science, sa math, sa mga inaaral natin. Kasi di ba ang dami nagsasabi na, anong kinalaman ng Bible sa math? Nandyan nga, di ba, pinagbuo ng Panginoon hindi naman engineer si Noah. Paano niya malaman yung cubits? Okay? Kung ilang meters, ilang tons, yung kakasya doon at kakayanin ng kanyang arko. Okay? Next tayo, for reproof. Ano po ang ibig sabihin ng reproof? Ano ba yung proof? Ano ang re? Prefix na re. Sinama siya sa proof. Reproof. Ano po? Reproof. Yan. Convict, refute, and confute. So, may Greek word tayo dyan. Elegko? Elegko ata. Tama ba di ka? Elegko? Kasi wala silang dati, di ba? Elegko. Ganyan. So, meaning, convict, refute, and confute. Ano bang nararamdaman natin pag kino-convict tayo? Paano pag lagi natin sinasabi, nako-convict ako ng ng Word of God. Nako-convict ako ng Holy Spirit. Ano bang nararamdaman natin nun?
May guilt. May sadness. Yan, si sadness. Nasa sadness daw si Deacon. Nasasaktan. Okay? So, hindi lang naman dito sinabi na for reproof yung word of God. Open nyo po sa Hebrews chapter 4 verse 12. Ano ang sinabi dyan patungkol sa word of God? Hebrews 4:12. Okay. So, tinatawag siyang sharper than ay two-edged sword. Okay? So, pag sinaksa ka ng double-edged sword, hindi lang yung ilalim yung may hiwa sa iyo, pati yung taas at yung pinakatinusok ng sword. So, sabi nga dyan, di ba, bumabaon siya hanggang sa joints, sa marrows, di ba? So, hindi lang sinasabi dyan na, with the conviction of the Word of God, di lang sinasabi na magigilty ka lang. Masasaktan ka. Okay? That is the conviction. That is the reproof of the Word of God. Masasaktan ka kapag, masasaktan ka sa mga ibang lessons dito sa Biblia. Masasaktan ka sa mga tinuturo ng Panginoon sa atin. Okay? Because His Word is sharper than a double-edged sword. Okay? So, naintindihan po ba? Okay. Next tayo, for correction. Ano naman sinabi pag correction? Diba, nasaktan ka na. Diba, tinuruan ka na. Tapos nakalimutan mo, di nasaktan ka na. Pagkatapos mo masaktan, ano gagawin sa'yo? Ko-correct ka, tutulungan ka, i-rebuild ka. Okay? So, itong correction ng Panginoon, it is not correction na ipapamukha sa iyo na mali ka, mali ka. But His correction is for the restoration of yourself or of oneself para mapunta ka ulit dun sa upright state na kung nasan ka dati. Correction siya for improvement, hindi for condemnation. Hindi siya ganon. So, kinakorek ka ng Panginoon, kinakorek tayo ng Panginoon, hindi para ipamukha lang na mali ka. Wala ka na magagawang tama, mali ka. Okay? Ang correction dyan ay, nagkamali ka dito, but ano ang gagawin mo? Okay? Ganon ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Ayun yung instructions na nasa Bible. Ayun yung maintindihan natin sa Bible na hinahayaan ng Panginoon na magkamali ang mga tao para matutunan ng tao paano itatama yung mali na nagawa niya. Okay? So, meron po ba kayong experience tungkol dyan na tinama kayo ng Panginoon? And then there is something greater pagkatapos kayo itama ng Panginoon. Meron ba? Sa mic po. Paki-mic. At sa mga mic natin. Inuwi na, tinake out na. Ako siguro, I have come to a point that, I want to leave na sa church. Kasi, ano ba naman yung church niya? Ang gulo-gulo, gana-gana. Pero I was moved by the Holy Spirit when we studied yung, ikaw ay member of the body of Christ, kung saan kanilagay ng Panginoon, doon kanya gagamitin. So, hindi ako ang magde-decide kung saan ko gusto. Lipat na lang ako kasi doon masaya sila, dito magulo. Pero yun ang parang, yun yung naging turning point. Okay. Dito lang pala ako. Yun. Thank you po. So, kay teacher, na una nakita niya na parang magulo na yung church, magulo na. Pwede nang iwan. Di ba? Pero, kinorek siya ng Panginoon na hindi ikaw yung nagdedesisyon kung saan kita ilalagay. Hindi porket magulo na yung church, iiwan mo na.
Hindi ganon. Hindi ganon. Kumbaga, parang ganon sinabi ng Panginoon. Ako yung naglalagay ng tao sa church. Ako din yung nag-aalis. So, kailangan mo lang gawin ay mag-submit dun sa sinasabi ng Panginoon. And ngayon, with that correction na nalaman ni teacher na, ay, o nga, na-realize niya, ang Panginoon naglalagay. So, ang ginawa ni teacher ay, siya ay bumalik at, yan, nagpiano. Bumalik at nagpiano. Bumalik si teacher and dun siguro na-realize ni teacher na you have to make something para sa church. Kasi kailangan nga maging useful ka kung saan ka nilagay ng Panginoon. So, ganun din, siguro sa ating lahat, siguro at some point, kagaya din tayo ni teacher, gusto din nating umalis. Tumakas, pumunta sa kawalan. Okay? Siguro ganun din, naisip din natin yon lalo na nung sobrang gulo na. So, lalo nag-pandemic pa. Ganyan, parang napapabayaan na yung simbahan. Ganyan, nagkakalayo na tayo sa isa't isa. Siguro meron din sa ating lahat nakaisip na umalis na lang sa church, humanap ng mas malapit, ng mas masaya, ganyan. Pero, ayun. But, knowing na hindi tayo yung nagdedesisyon kung saan tayo pupuntang simbahan at kung saan tayo gagamitin ng Panginoon, yan. Ngayon naman, nare-rebuild natin ulit ang church, our physical church, our spiritual church, and also the relationship inside the church. Okay? So, very important na ma-realize natin na hindi lang tayo laging hinahayaan ng Panginoon na, sige, mali ka lang ng mali-mali. Pero binibigyan din tayo ng opportunity ng Panginoon to realize at maintindihan natin saan tayo nagkamali at kung anong action yung gagawin natin dun sa pagkakamali na yon. And yung action na gagawin natin dun sa pagkakamali na yon ay nasa Word of God pa din. How you will be guided doon sa pag-correct mo, doon sa pagkakamali mo. Okay? In what ways na magagawa mo naman siya ng tama. Okay? So, hindi lang siya by the initiative ng tao na, ay mali ako, so ito yung gagawin ko. Hindi. Dapat you'll also be guided by the Word of God kung paano mo siya maitatama, yung pagkakamali na yan. Okay. So, for the last conclusion, ang haba niyan. The Bible becomes blank when it is used for teaching. Bakit ganyan? For teaching him doctrines, telling him when he is wrong in his blank and blank, for reproof, correction, and teaching him to blank before God and men. Okay? The Bible becomes blank to a believer when it is used, eto. A believer, dahil nahuhulaan. Ano ba yung pinag-aaralan? Ano yung pinag-aaralan natin? The desirable. Benefits, So, the Bible becomes beneficial to a believer when it is used for teaching him doctrines, telling him when he is wrong in his actions, decisions, sa isip, sa puso, at words, sa gawa. So, in his thinking and conduct. Okay? Okay? So, the Bible becomes beneficial for a believer, to a believer when it is used for teaching him doctrines, telling him when he is wrong in his thinking and conduct, and teaching him to blank. To obey? Ano pa ba? Ano bang ginagawa natin ngayon? To, letter L. To live right before God and men. Pakita. Oh, madami kasi, mahaba. Oh, picturean na lang.
So, now that we understand the 4 ways of how the Bible can be profitable, sige, for teaching, for correction, for reproof, for correction, and instruction in righteousness, so that the Bible becomes beneficial to a believer when it is used for teaching him doctrines, telling him when he is wrong in his thinking and conduct, and teaching him to live right before God and men. Okay. So dahil dyan, meron tayong huling tanong bilang pagtatapos sa ating lesson today. Alam mo, Mayo Alice, Pa-mute po sa online, di ba? Sa online. Wag muna Senate hearing. Dito muna. Hear the word of God muna. Okay. Our last lesson. Question. After knowing that the Bible is given to us for our spiritual benefit, how come that there are Christians who do not seem to benefit from it? Simply because they do not study the Bible. Okay, because hindi nila inaaral yung Bible. So, wala silang benefit na nakukuha from the Bible. Nandyan lang yung Bible nila. Okay? Naka-stack lang yung Bible nila. Okay? Ano pa? Ngayong alam na natin, yung mga desirable, mga kanais-nais na mga kanais-nais na napapakinabang ng mga lessons from the Bible. Ano naman to sa atin? Ano namang respond natin doon? Sige, sagot po tayo. Loy, June, nahila na. Ano po? Ngayong nalaman natin na sobrang madaming benefits yung Bible. Yung Bible nag-lead sa atin to understand how we can be saved. Siya din yung nagpa-realize sa atin na we are sinners, that we need to repent. Yung Bible din nagtutulong sa atin how we can grow in our spiritual life. The Bible also teaches us na ganito, matututunan natin ito, yung about life, the purpose of life, math, science, finances, and the Bible also convicts us, okay? The Bible also corrects us and gives us an opportunity to correct those mistakes through the guidance of the Holy Spirit, through the guidance of God. Ano naman to sa atin ngayon? 5, 4. Dependence sa Bible. Okay, the dependency on the Bible. Siyempre, alam na nga natin, nandun lahat. So, hindi na tayo mag-google. Nandyan na, nasa Bible na lahat. Okay? Sino pa po? Foundation. Sa online. Foundation of our life. Okay, it becomes the foundation of our lives. Sino pa po? Sa online, meron po ba tayong sagot sa question natin? Meron pa po ba? Sino si Mendoza? Andyan po si Ate Cecil, si Kuya Rico, si Mama Vanji. Any lesson learned po from our lesson today? Si Ate Kleng po muna. Open. Para sa akin, ang pag-study ng Bible is importante yan, lalo na kung ang mga, yun bang nasa ano ka talaga, yun bang kinikarried away ka ng mga maling belief talaga. Para yun bang ito ang ano mo, yun bang magiging sword mo or barrel or short na lang. Dahil di yan maiwasan talaga sa ating Christian is kung sino pang kamag-anak natin, sila pa yung mag-ano sa atin, manginginsulto sa, manginginsulto sa atin dahil nga is ano tayo, nasa tama tayong belief. Pero kung basahan mo rin sila ng Bible, lalo na sa yung Ephesians 2:8 and 9, bali doon ka maano talaga na
mali talaga sila. Hindi tama yung ginawa nila. Correction na rin yun para sa kanila rin. Dahil nga sila paniniwala nila is paniwalang-paniwala sila na pag nagdasal sila, manamanata sila, iligtas na sila. Kaya para na rin sa atin is manindigan tayo sa faith natin against them. Lalo na kapag dahil hindi ako magsasawang sabihin talaga dahil totoo naman is lalo na sa napuntahan kong lugar is nasa talaga, world of darkness talaga ang San Quintin. Kaya nagiging ilaw na rin yung Bible talaga. At ikaw rin Christian, hindi ka man ilaw, is reflection ka ng ilaw ni Jesus Christ. At para na rin ang Bible rin is na ano ka rin sa yung Romans, 12, 12 to na, and be not conformed to this world. Kasi nga, is kapag ang kamag-anak mo, mga tao na kapaligid sa'yo is nandun na sa kung ano-anong mga religious belief, ikaw naman is backslider ka nga, pero at least nakakapanindigan ka. Yun ang nasabi ko. Okay, thank you. So sinasabi din ni Ate Kleng na the word is not just only a lamp and a light. Di ba tayo din, sa sarili natin, we are the light of the world. So kung ikaw, pupundi-pundi ka, di wala na yung light mo. Okay? So sino pa po? Paano naging beneficial ang Bible ngayon sa atin? Sige po. Hello. Ayun, malaking tulong siya sa atin. Kasi nga, yun nga sinabi na siya yung magiging lahat ng gagawin natin, lahat ng desisyon natin sa buhay. Siya yung magiging manual natin eh. Kumbaga, kompleto na. Hindi ka na mag-google nga. Pero, napapansin ko rin, karamihan sa mga maraming alam sa Bible, hindi naman sinasabuhay. Kumbaga, minsan, Dito lang. lahat, kumbaga, meron na siyang hydrocephalus. Ang yabang-yabang niya, alam ko yung Bible. Pero, nakikita ba sa buhay mo? Meron kasing ganun na hindi nakikita, parang sasabihin pa, Christian ka, tapos ganito ka kung mamuhay. Kumbaga, hindi ko naman sinasabi na mali yung magbasa. Pero dapat isinasabuhay din natin yung mga binabasa natin about sa Bible. Iyon po. Okay. Kumbaga, yung nutrients from the Word of God napunta lahat sa utak. Di na na-spread all throughout the body. Okay? Nasa tiyan lang, tsaka nasa utak lang. Hindi na siya napunta sa heart, kaya hindi na naisa puso, hindi na naisa buhay, kasi hindi na napunta sa arms, sa legs, ganyan. Okay, thank you po. Sino pa po? Si Ann Shirley. May tanong? May tanong daw. Question lang, paano kapag hindi natin, like may alam na tayo, pero at times tayo pa yung nagtatakip nung lamp natin para parang alam mo, pero hindi mo siya, hindi mo siya, ikaw mismo yung nagtatago dun lang sa alam mo. Kasi parang alam mo naman na holy yung linggo, pero ikaw sa sarili mo na aalis ako Sinusuway ganito, mo ganyan. yun. Parang alam mo naman, pero parang ikaw nagtatakip nung ano yung best, para ma-motivate na hindi niya takpan knowing the benefits. Huwag siyang kumuha ng pantakip. Yun eh. Kapag may nakikita kang rason to cover that up, kung anong nalalaman mo, doon ka na, nahuhulog. Oo. So, it means kulang pa yung alam niya. Ibig sabihin, kulang pa yung alam mo kasi kaya pang takpan ng temptation Sarili niya. yung alam mo. Hindi gusto, ikaw mismo yung nagtatakip nung alam mo. Kunyari, sisimba na. Ay, keep the, Sabbath day, ganyan-ganyan. Ay, hindi, na lang. Hindi, Yung parang mabilis na. gusto mo may exemption. Oo. Di ba? Nagagalit. Di ba? So, ibig sabihin,
minsan kasi iniiwasan mo lang din, di ba? Keep the Sabbath day, remember the Sabbath day and keep it holy. Naintindihan mo na yon. Pero ayaw mo ma-reproof. Ayaw mo ma-reproof kasi ayaw mo ma-convict, ayaw mo masaktan. Nagagawin ko to. So, isip ka, ay hindi, sabi naman ni Lord kapag naging good steward ka sa ganito, gaganyan ka Ayan, naman. kasi di ba minsan natitake advantage natin yung mga benefits na yon na tayo mismo yung gumagawa ng tinitake natin for ganon. Yun. Kumbaga, nangunguha lang tayo ng benefits. Diba? Kahit wala naman tayong hinuhulog, wala tayong inaaral, nangunguha lang tayo ng benefits. Which is mali. Oo. Lord, the spirit is willing, but the flesh is weak. Ganyan. Pero minsan, ang sagot din dyan, kasi paano siya naging benefit sa'yo kung di mo na-apply? E di hindi siya beneficial. Desirable lang po siya. Tama. Ibig sabihin, naging desirable lang siya sa'yo. Hindi siya naging desirable benefit. Kasi hindi mo napakinabangan na natutunan mo, remember the Sabbath day and keep it holy. Na-remember mo nga lang. Pero hindi mo na-apply yung natutunan mo na yun, yung verse. May sasagot. Mike. To add lang po, no? Kaya tayo, di ba, kaya pag nag-aaral tayo, inaaral natin, para saan yung verse na yon? Meron tayong tinatawag na context rules, no, when studying the Bible, so that you'll know how to apply the verse. So, hindi lang yung, marami kasi ngayon na, marami kang memorize na verses, pero paano ba siya sinabi? Saan siya sinabi? Kanino siya sinabi? Sinong nagsabi? Ano yung nangyayari? Ano nung yung sinabi nangyayari yun? nung time na yun, nung sinabi na yun? So, para ma-apply mo yung context nun, na yung context ba ng situation mo ngayon, kagaya dun sa context ng verse na binabanggit mo. So, para tama o para maging appropriate yung application mo sa verse na binabanggit mo. And there is also a balance when using the Bible. Kasi di ba, marami nga, minsan kaya nagkakaroon ng confusion kasi sinabi ng Bible ay ganito, if you cannot leave your mother, your father, ganyan, you cannot be my disciple. Tapos sa ibang verse, sasabihin ng Bible na, children, honor Obey your your parents. So, paano mo ibabalance yun? Magkaiba kasi ng context yun. So, ganun po yung parang para mas maintindihan natin yung pag-aaral ng Bible. And the Bible says, di ba, marami tayong lesson talaga na makukuha sa Bible. And we cannot know everything. Pero ang sabi ng Bible, if you know the truth and hindi mo yun ginagawa, nagkakasala ka. At pag nagkasala ka, expect mo na may palo May ka. correction ka. May discipline ka. And yung discipline na yon, masakit yon. Okay? So, kaya tayo merong desirable benefits from the Bible. It is to encourage us to be obedient to the Word. Okay? To the truth, to our faith, to God. Okay? So, hindi naman pinakita sa atin yung benefits para magkaroon tayo ng exemptions. Na, Lord, alam ko na yan. Dito muna ako, Lord, naintindihan ko na yan eh. Okay? So, hindi lang dahil alam na natin yung benefit, iti-take advantage na natin yun. Okay? So, dapat, yung benefits, para maging beneficial siya sa'yo, i-apply mo. Okay? Gamitin mo ng tama. Kumbaga, binigyan ka ng martilyo, ginawa mong lagare, edi hindi siya naging tama. Mali yung ginawa mo. Sige po, Ate G. Nanay mic. Sige po, open your microphone po, Ate G. And camera. Naka-open na ba dyan sa iyo? Ayun. Hello po. Yan.
bali ako naman, mag-a-add lang din naman ako regarding dun sa question. Actually, parang ang natutunan ko today is bakit hindi siya nagiging beneficial. Kasi mababaw yung pagtanggap natin doon. Katulad sa akin, parang nabababawan ako. Hindi ako ganun ka-disiplinado para doon sa pag-study. Kumbaga, binabasa ko lang siya. Hindi mo siya kinocultivate, hindi mo siya, kumbaga, hindi mo siya ninanamnam. Parang yun yung ah, nagiging struggle sa akin ngayon. Kasi, kumbaga, kung gusto mo, katulad nun, parang katulad kay, ipasok ko na lang si Kibuloy kasi siya yung bida ngayon. So parang si Kibuloy, nagme-mention lang siya ng mga text, pero hindi naman siya katulad ng sinabi ni Teacher Ira. Wala siya, yung context wala doon. So basta makasabi lang ako ng text sa Bible, okay na yon. So dahil yung mga naniniwala sa kanya is hindi din naman ganun ka-knowledgeable tungkol sa Bible. So, madali silang nadideceive. Yun yung nakita ko dito na dapat maging disiplinado tayo when we're studying the Bible. Kasi kung para lang sabihin natin, nagagawa lang natin yung part natin kasi sabi nga read the Bible. Ganun lang kababaw, parang sinabi natin, okay na, nakapagbasa naman ako ngayong umaga, okay na rin, nakapag-pray naman ako. Pero hindi naman natin nanamnam, hindi naman natin nakita kung ano yung gustong iparating sa atin ng Panginoon. So parang useless din yung time na ibinigay natin. So bakit hindi pa natin gawin siya na habang inaaral natin siya, minimemorize natin siya, at the same time, tinitingnan din natin kung paano ba talaga to makakatulong sa atin at kung paano rin natin to ma-share dun sa ating mga loved ones and dun sa ating mga kaibigan. Parang ganun yung aking natutunan today. Thank you po. So, sabi ni Ate G, hindi lang dapat inaaral, minememorize, dapat inaalam din natin kung paano ba natin magagamit yung benefit na yon para maging beneficial siya sa atin. So, hindi lang pwede na ayan, sabi ni Ate G, aral, memorize. Pero, kabisado lang natin siya. Di natin alam yung context. Diba? For example, kanina, alam natin na si Luke, yung nagsulat ng Acts. Pero yung sa Acts chapter 20, sulat yun ni Paul. Okay? So, wag tayong magstay lang dun sa shallow part ng pag-aaral ng Bible. Dapat maintindihan natin. Lagi natin itatanong, sa verse na to, John 3:16, kanino siya sinabi? Sino nagsabi nito? Anong nangyayari? Bakit sinabi to? Okay? Kailangan natin yun itanong habang nagbabasa tayo ng Bible, habang nag-aaral tayo, para maintindihan natin na, okay, pag ganito yung sitwasyon ko, sa ganito ko maa-apply yung John 3:16. Okay? Pag ganito yung problema ko, ay hindi bagay kasi ganito yung nangyayari dun. Ito yung nangyayari sa akin. So, ganun siya dapat. Maintindihan natin kung paano siya magiging beneficial sa atin. Iba kasi yung benefits sa beneficial. Okay? So, dapat malaman natin paano magiging beneficial yung benefits na yon sa atin. Okay? Meron pa po bang tanong?